Naku, isa na namang malaking political party, mga kaibigan, at malaking pangalan sa politika. Ang nang ewan, iniwan na naman ang mga Duterte. Ang tinutukoy ko po ay ang Nationalista Party ng mga Bilyar. Sumama na po kay Pangulong Marcos Jr. ng Partido Federal ng Pilipinas. Talagang tuloy-tuloy po ang alisan sa kampo ng mga Duterte at sumasama sa kasalukuyang gobyerno. Pakinggan po ninyo ito. With President Ferdinand Marcos Jr. and the Partido Federal ng Pilipinas, we hope to lead the country's sustainable development anchored in nationalism and social justice. Our path forward will be weaved together with our unified vision of rallying Filipinos for a prosperous future where liberty, equality, justice, and human dignity is assured for all Filipinos. I hope that the party's principle of Ang Bayan Higit sa Lahat will be a constant reminder for us to genuinely and wholeheartedly serve the Filipino people. The blood, sweat, and tears that is imbued in our principles since time immemorial shall likewise propel both of our parties towards a successful future like those who came before us. Yeah. So, what we will witness today pagpapatunay lang po for the good of the country. Ayan, for the good of the country daw. Pagpapatunay lang po yung Nationalista Party ng mga Bilyar, dating Senador, Senate President Manny Villar, Cynthia Villar, Mark Villar na yun napapakinggan, ay sumama na po sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos. Umalis na yan po'y kilalang kaalyado ng mga Duterte. Yan ang matindi dyan. Ano ha? So patuloy po ang pagsama ng iba-ibang political party sa ating Pangulo dahil nakikita nila ginagawa ng Pangulo ang lahat para mapaganda ang ating bansa. Pangalawa, dun po sa mga survey na lumabas, tumaas po na naman ang rating ng ating Pangulo kumpara dun po sa rating ng iba. Dahil nga po sa maganda ang ginawa at ginagawa ng ating Pangulo. So malaking issue po ito na yung mga Bilyar ay umalis na sa sa mga tawag ito, Duterte at kayo sa administrasyon. Ang araw na ito ay isang makasaysayang pinagsama-sama sa Malacanang po yan. Our energy with opposing one another for political means. Si Pangulong Marcos. And we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place, to transforming the lives of our people, and to say that we came into office, and when we leave office, that we leave the Philippines a better country, and we leave the Filipinos in a better condition than we found them when we first came into office. That is the aspiration. That is the dream. And it can only be achieved through a unified effort by everyone. And there is nothing more that we can do but to continue to work for that dream. And this alliance now with the Nationalista Party, as I said, is a very natural alliance. Ang ating ginawa ngayong araw, dahil kailangan ma-formalize at institutionalize, ngunit kahit wala yung pirmahan, napakalapit na at napakatibay na ng pagsasama ng NP at lahat sa mga ng Nationalista Party at ng Partido Federal ng Pilipinas. Ayan ang matindi. Ano ha? So, yung Partido Federal, ano ba yung Partido Federal? Yung PDP, ni na Robin Padilla at ni dating Pangulong Duterte, iniwan na. Umalis niya na isang araw ay si Senador Tolentino. So, wala na natira sa kanila. Si Go, si Bato, at saka si Robin Padilla na lang, at saka si Duterte. At itong mga Bilyar, identify ito sa Kibuloy at saka Duterte. Umalis na rin. Ngayon, kasama na ho. Nakipag-alyansa na kay Pangulong Marcos. Kung yung mga gunita, hindi lang po yung Nationalista Party nakipag-alyansa sa Partido Federal ng Pilipinas. Nauna dyan yung Lakas CMD, National People's Coalition, at saka yung National Party Unity. Nasaan na ba yun? Yung National Party Unity. At saka ho yung NPC at ngayon naman NP, Nationalista Party. So, yung mga major political parties sumama na po kay Pangulong Marcos dahil nakikita nila maganda ang ginagawa ng ating gobyerno. Pangalawa, nakikita nilang dapat suportahan ang ating pamahalaan at pakaunti naman ang pakaunti yung kampo ng mga Duterte. Yan po yung totoo ngayon. Huwag kayong magpalinlang, huwag kayong maniwala dun sa kanilang mga taga-tahol na pinapalabas na sila'y marami pa, sila'y malakas pa. Wala na po. Ultimo, mga individual
politiko at mga partido sumasama na sa ating administrasyon. Anong inyong masasabi diyan? Okay? Sunod na ating pag-usapan. Ito, nako, yung sinabi ni Pangulong Marcos na pambansang liar na si Jonathan Morales na iniharap at ginamit ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang komite at sinisira ang ating Pangulo tungkol dun sa mga illegal drugs. Nako, convicted po nga doon sa Pampanga. Alam ba nyo ang kanyang mga interview ngayon at statement? Sinisisi niya si Pangulong Marcos. Kaya daw siya ay na makukulong at convicted doon sa kanyang pagsisinungaling sa Pampanga, kasalanan doon ng gobyerno. Wow, anong kinalaman dyan? 2021 pa yung kasong yan. 2022 naging Pangulo ang ating Pangulong Marcos eh. Anong kinalaman dyan ni BBM? PBBM, di ba? So, ito, nagdadamay na naman. Pinapalabas po nitong si Jonathan Morales na wala namang napatunayan sa public hearing sa Kongreso o sa Senado ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang mga akusasyon, puro hearsay, verbal, wala namang nangyari, walang naniwala, nasira siya. Abang ngayon, convicted siya doon sa ibang kaso na pagsisinungaling din, kasong pagsisinungaling sa Pampanga. Ayun. Iba pa ho yung pagsisinungaling sa Senado. Ito yung ibang kaso kasi 2021 pa yata. O, ngayon sinisisi ang gobyerno. Bakit kayo ganyan? Alam nyo, yung mga dating kaso at kasalukuyang kaso, hindi yan alam ng Malacanang. May mga complainant at ang korte hindi kontrolado ng Malacanang. Judicial body yan eh. Kung ako pa sinasabi na ang Executive Department hindi makikialam sa korte. Ang trabaho ng Executive Department, especially ang Department of Justice, Police o NBI, tagapag-file lang ng kaso. Nag-i-evaluate lang sila. Ang nagtatrial, nagdilitis ng kaso, korte. So ngayon, convicted itong si Jonathan Morales sa pagsisinungaling. Although napakababa ng kaparusahan, 4 na buwan lang makukulong. Magbabayad ng 1,000 piso. Aba, sinisisi pa ang Malacanang dito. Walang kinalaman, so huwag kayong maniwala dyan. Lahat na lang ng kailang kapalpakan. Dahil sa ginagawa ng kailang mga vlogger na nag-uudyok ng panggugulo sa ating bansa, pag nakasuhan sila at convicted, ang may kasalanan daw ay gobyerno. Hindi po, batas ang umiiral. Yung batas ang dahilan kung bakit kayo nakukulong at yung batas ang dahilan kung bakit kayo nakakasuhan. Hindi naman pwedeng puro pagsisinungaling, puro paninira lang. So ayan po, yung dalawang issue na ating pinag-usapan ngayon. Padami ng padami ang political party sumasama sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos dahil nakikita nila matino ang ating gobyerno nasa tamang direksyon. Pati yung mga dating kaalyado ni Duterte na kay Pangulong Marcos na. Pati yung Piklawan-Dilawan, mukhang ngayon, sabi nga ni dating Senador Bam Aquino, willing din sila makipag-alyansa. Isipin mo, yung Liberal Party, willing daw makipag-alyansa sa ating Pangulo dahil nakikita nila yung prinsipyo sa West Philippine Sea, prinsipyo sa peace and order sa ating bansa. Yung ginagawa ng ating Pangulo para sa bayan, gustong-gusto na rin ng mga oposisyong Liberal Party. Hindi lang yung ibang political party. Di ba? Tapos ito nga, si Morales, na ginagamit ng mga anti-Marcos, nagsisinungaling. Ngayon, convicted dun sa kanyang dating kaso. Ang sinisisi pa Malacanang, sinisisi pa kasalanan daw ito ni PBBM, naloko na. Nagkawindang-windang na talaga sila. Any comment, reaction, malaya po kayo. Please lang po, paki-like ng aking mga video sa Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. At higit sa lahat, dun sa hindi pa, mag-subscribe, mag-follow dito po sa aking mga channel.